Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at magkomentuhan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin. Ito po si General Torre po mga kababayan ay umiiwas po. Umiiwas po doon po sa aligasyon sa kanya ng ating mga ex-marine mga kababayan dahil siya po ay nakita rin po ng ating mga ex-marine na may involvement po dito po sa issue sa ICC, mga kababayan. Ito po, painggan po natin si General Torre kung paano po niya i-deny, mga kababayan. At syempre po, yan naman po ganyang mga bagay na yan, expected na po natin. Expected na po natin yan, na hindi naman po aamin na totoo lahat ang sinasabi. Hindi po ba? Lagi naman po talagang ganon. Pagka po ang issue at ang tinutukoy ay kasama ka sa involvement, lalong-lalo po sa malawakang korupsyon at syempre sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte, syempre itatanggi mo yan dahil kasalanan yan eh. Meron po bang umamin sa kanyang ginawang kasalanan? Hindi po ba? Painggan po natin to mga kababayan. Ang kanya pong pahayag. Nabanggit po kasi kayo dun sa isang dokumentong inilabas kahapon ni Attorney Baligod sa isang pulong daw na kasama kayo ni Martin Romualdez at Saldico. Ito po ay para suportahan ng kanilang aligasyon na binabayaran daw yung mga ICC investigators at your name was mentioned as present dun po sa isang meeting sa isang bahay sa Bel Air. What do you have to say to this, General? Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Di ba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. Po, you don't know where this is coming from. Most probably alam ni Attorney Baligo dyan kung saan ang gagaling yan pero nasa sa kanya ngayon yan kung ano ang kanyang purpose regarding that matter. Salamat po. Nabanggit po kasi kayo Yan dun po sa mga isang kababayan. dokumento. Totoo naman sinasabi ni Torre na hindi naman po siya ang bida. Hindi po ba? Hindi po siya ang bida dyan. Hindi po ba? Siya po yung mga karakter. Baka po ang kanyang papel dyan, hindi kaya kontrabida naman. Dahil hindi siya bida eh. Hindi po ba? Meron po kasing bida dyan. Hindi po ba? Meron po kasing ulo. Meron po, di ba? May head, may director. Kaya tama po sinasabi ni General Torre, hindi po siya ang bida. Hindi ba? Meron kasi dyan director, may producer, hindi po ba? At mayroong mga artist. Kasama po yata siya doon umano sa artist. Hindi ba? Dahil siya po yung dumakip eh. Di ba? Siya yung dumakip sa dating Pangulong Duterte na hindi po nakita ng mga Pilipino na binigyan niya ng due process ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Pagkababa ng airport, kinuha na sa airport, diniretso sa Villamor Air Base. Hindi na po pinalabas at hindi na po niya dinala sa korte ng Pilipinas. Diretso na po sa aeroplano sa Dahid. Mga kabayan, kaya hindi po siya ang bida. Mga kabayan, ano po ang papel niya? Sumusunod po sa direktor, sa producer. Kaya nga po yung sinasabi nga po ng ating mga Marines, nakita. Kung si Tonyo nga, nakita si Tonyo. Hindi ba? Nakita po kasi papel. Kasi noong mga panahon po yun, siya po ang pulis. Siya po ang general ng pulis. At kailangan po na assistance. Kailangan pong protektahan. Di ba? Kailangan pong protektahan yung mga ICC pag pumunta po sa bansa. Kailangan pong bigyan ng proteksyon. Hindi po ba? At syempre po, magkakaroon po yan ng pagpupulong. Kaya nga po nagpulong-pulong, nag-meeting. Di po ba? Kasama si Tambaluslos umano at si Saldico. At syempre po ang mga bodyguard, ang mga bata. Di ba? Ni Saldico, ang mga Marines. Sila Gutesa. At yung sinasabi po ni General Torre na napakahirap daw panindigan dahil napakarami raw ng involved. Bakit? Kakaunti ba nagnakaw sa pera ng taong bayan? Konti lang po ba? Pagka marami ba? Hindi pwedeng tindigan pag marami ang magnanakaw?
Pag marami nakatanggap, pag marami ang kumuha at nakakuha, share, nagparte-parte sa maleta, ibig sabihin, mahirap tindigan. Unbelievable. Pagka po ang nagnanakaw ay involved sa pagnanakaw, ay kaalyado po yata nila umano. Napakahirap pong tindigan. At ito po ay kasinungalingan at hindi katotohanan. Pagka po ang pagnanakaw at ang involved, katulad po ng sinasabi ng mga Marines, mga bayan, dahil dito po ay laganap na, ito po ay laganap systematic po ito. Sindikato ang ginawa po nilang ito, mga kababayan. Kung ito po ay mapapatunayan at ito po ay punong-puno ng ebidensya, talagang halos po lahat sa gobyerno, lalong-lalo po yung mga kaalyado nila umano. Magmula po sa kapulisan, kasundaluhan, umano, ay sangkot dito sa malawakan systematic na nakinabang sa ninakaw na pera galing sa ating mga buwis at mga inutang nila, mga kababayan. At dito, mga kababayan, makikita mo, isa-isa na po nagtatanggihan sa sinasabi po ng ex-Marine. Expected na po nating mga Pilipino yan. Wala naman pong aamin na siya ay gumawa ng kasalanan dahil po ang sinungaling, ang kakambal po niyan ay magnanakaw. Ang magnanakaw, ang kakambal ay sinungaling umano. Ano po ang i-expect natin sa isang general na ngayon po ay general manager ng MMDA? Ano po expect natin yan? Kung yung proseso nga ng batas, nilagay niya na sa kanyang mga kamay. Hindi po ba? Kasi maiipit po siya riyan eh. Ipit na ipit po siya riyan. Pagka po yan ay napatunayan na totoo po lahat ng aligasyon ng ex-Marine sa pangunguna po dyan ng kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod, may paglalagyan po sila. Lalong-lalo po pagka po napalitan na ang Pangulo ng Pilipinas. Pagka po ang Pangulo ng Pilipinas ay si BP Sara na, mga kababayan, sa tingin po natin, yun na po ang katapusan nila, umano. Dahil lahat po ng mga hawak na ebidensya ay maglalabasan na po lahat. Pati po ang ebidensya ng polvoron, yung napakaraming USB, masasama na rin po yun. At isang damukal pa ang lalabas na ebidensya, lalong-lalo po pag nabuksan na po ang mga libro ng mga politiko. Hindi po ba? At pag nabuksan na po lahat ng dokumento doon, mga bayan, sa ginawa pong budgeting sa GAA. Hindi po ba? At syempre po, yung mga proyekto, pagka po yan ay nasilip muli, hindi po ba? Pag yan ay nasilip muli, lalong-lalo po yung mga congressman sa mga probinsya nila na hindi natatapos ang mga proyekto, step by step, step 1, step 2, step 3, pero ang pera ng taong bayan, simot, ang pondo, simot, pero ang proyekto, hindi natapos. Kaya dito po mga kabayan, malawak po yan. Systematic po kasi, mga kabayan, katulad po nito. Lahat po kasi ginawa nila para po yung sinasabing manatili sila sa kapangyarihan. Kasi pag napabagsak nila ang mga Duterte, mga kabayan, wala na po sila halos magiging problema. At tinik sa kanilang mga pinagagawa at tinik doon sa mga nabunyag na kasalanan, involvement sa korupsyon at pamumulitika. Katulad po nito, pagka po kasi nagtagumpay sila, lahat po ay maabsuelto sa mga pinagagawa po nilang kawalangian at katarantaduhan, kademonyohan sa ating bansa. Mga kababayan, ngayon po, napasisinungalingan pa po yan ni General Torre. Napapasinungalingan pa po niya. Kayang-kaya niya pa pong pasinungalingan yan, di umano, dahil po nasa kapangyarihan pa sila. Kaya po tayo umaasa, nahandyan po ang ating mga dasal, at nahandyan din po ang wish ni Cara David. Mga kababayan, kumpleto po yan. Ang majority ng Pilipino ay nagdarasal po na sana po
ay mapanagot na sa lalong mabilis ang mga pinagagawa po ng mga hayop na yan, di umano. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at patuloy po tayong magdasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating buong sambayanan at ang ating po mga ex-marine ay maingatan din po sa kapahamakan. Tayo po lahat ay maingatan, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte at madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan at thank you po sa mga nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming po salamat at sa patuloy na nagsusubscribe, maraming salamat po at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, God bless po sa inyong lahat mga tambay, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!